down, settle down. Ayan. Are you guys ready? Yan, let's first declare. Look for 18 to 19, okay? Ito, sa ulong-sa ulo to ng mga SOD students. Okay? Declare natin. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Amen. This time, let's declare our J1 culture. Ayan. Every time that we declare this, maniwala ka, ikaw yan. Amen. Sa biyaya ni Lord, ikaw na yan. Amen. Sige po, let's put our hand on top of our hearts, and when we declare this, namnamin mo, nangyayari sa'yo. Okay? 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Bago tayo magsimula, sabi mo muna sa katabi mo, partner, you look extraordinary today. Wow. Sobrang special ng dating mo ngayong araw. Amen. Wow. Magturo ka 0.5 people. Sabihin mo, Jesus loves you. Magturo ka. Sabihin mo, Jesus loves you. Yan, sige, hanap. Yung nasa likod, magturo, Jesus loves you. Amen. Thank you, Lord. Amen. Because we're still on the month of love. Yan. Today is the last Sunday of Feb. Grabe, last Sunday of Feb. Pero kahit last Sunday of Feb, ang month of love, still si Lord, buhos pa rin ang pag-ibig sa bawat isa. Amen. Titigan mo yung katabi mo. Yan. Titigan mo lang. Bahala na kayong mag-isip kung ano nasa isip ng katabi mo. Titigan mo lang. Titigan mo lang. Alam niyo yan. Sino dito yung andun kagabi sa event natin? Taas ang kamay. Woo! Yung kagabi po ay, yes, hindi lang siya for couples. Meron din tayong mga mommies doon, ganyan. For everyone who's engaged, ganyan, ganyan. Alam niyo po, sa biyaya ni Lord, tinuruan tayo ni Lord magpatawad hanggang wakas. Titigan muli yung katabi mo. Huwag ka magsalita, alam na niya yan. Hanggang wakas daw. Amen. Praise God. Sinong excited sa gagawin ni Lord ngayong gabi? Amen. Pumalakpak kay Jesus. Woo! Before we start, I would like to welcome our new friends today. Yan, we have new friends today. Andito po yung isang kapatid nila, Mayan. Hello, hello. Si Ate Christine. Hi, hello, hello, Ate Christine. Kamayan naman po natin si Ate Christine. Ayan. Hello, hello. Welcome, welcome. Ayan. Fresh from the Philippines. Wow. Wow. At sa kabilang side, meron din. Andito po sa Tishina. Tama ba? Hello, hello. Welcome po. Kamayan po natin sa Tishina. And of course, si Justin at Kulin. Tama. Ayan. Hello, hello. Welcome, welcome. Masaya kaming andito kayo. Okay? Wala tayong ibang pag-uusapan kundi kung ano nasa Bible. Ang pag-uusapan lang natin ay about kay Jesus. Okay? Okay ba yan? Ayan. Palakpan uli natin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. Sino excited sa word ni Lord ngayong araw? Sabi mo sa katabi mo, excited ako. Dapat ikaw din. Dapat ikaw din. Okay, sino dito ang may inaabangan kay Lord? Sino dito inaabangan mo yung dato mo? Amen? Yung dato, sa kagabi nakarinig eh. Anyway, sige, let's start on our word. Nga po pala, baka yung iba nag-aabang, we have moved our A night. Okay, kasi we just had an event last night para naman hindi tayo ma-overwhelmed. Okay, we move our February A night on March 15. Yan. Kaya sa March 15, celebrants ng Feb, tsaka ng March. Bongga-bongga na. Okay? Sige, let's dive into God's Word today. Are you guys ready? Sige, let's open our Bibles in Psalms 139, 23 to 24. Ayan. Psalms 139, 23 to 24. Sige, let's read. Sabi dito, verse 23. Search me, O God, and know my heart. Ulitin natin. Search me, O God, and know my heart. Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, may puso ka pa ba?
May puso pa ba? Meron. Dahil may puso pa, ang sabi doon, Lord, tingnan mo ang puso ko. Sinong masaya ngayong oras, tinitingnan ni Lord ang puso mo? Amen. No, sige, tuloy natin pagbabasa. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Verse 24. And see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Basahin po natin sa Tagalog. Yan. Sa Tagalog, verse 23. O Diyos, ako'y siyasatin. At talagang napakalalim. Ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Verse 24. Kung ako ay hindi tapat. Wait lang. Dahil tayo kakagaling sa couples night, salamat sa Lord, tapat ang isa't isa. Amen. Pumalakpak sa Lord ang tapat. Woohoo! Amen. Doon po sa mga hindi nakapunta sa ating couples night, huwag kayong mag-alala. Magkakaroon tayo ng part 2. Huwag niyo ikwento yung na-experience niyo kagabi para magawa uli natin next time. Okay? Tuloy natin. Verse 24. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Can we just all close our eyes? Let's pray for a bit. Hallelujah. Father God, salamat Panginoon sa pagkakabasa ng inyong word. Holy Spirit, ikaw ang patuloy, Lord, ng magbuhos ng fresh revelation ngayong oras na ito, Lord God. Lord, we desire nothing but only you, Jesus. Servants are listening. Do the thing, O God, that you can do, O Lord. Lord, we are just excited sa ibubuhos mo ngayong gabi. Lord, we love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige, palakpakan nga muna po natin si Lord. Amen. Isa ang pinagtutungkulan ng verse. Wow, pinagtutungkulan. Siya sa atin ang heart. Okay? If we're gonna review, if you guys can remember, ay, nakalimutan ko. May isa pa pala tayong ngayon lang uli naka-attend dito sa church. Si Carla. Hey, hi Carla, yun. Yan. Kamayan naman natin, nakamayan nyo na ba si Carla? Si Carla po ay kapatid ni Ate Carmi. Yan. Nakamayan nyo na yan. Kapatid po yan ni Ate Carmi. Kapatid din ni Sai, kung naalala nyo si Sai. Hi Sai, shout out to you. Yan. Okay, anyways, kung maalala natin, ito na yung ating mga napag-usapan this month of love. Bago pumasok ang Feb, last Sunday of January, napag-usapan natin, hello, love again. Tinuruan tayo ni Lord magmahal uli. Tingnan mo yung katabi mo, nagmamahal uli yan. Hindi na nang aaway yan, marunong magmahal uli. Amen. Sabihin nga natin, hello, love again. Amen. First Sunday of Feb, pinag-usapan natin radical love. When we say radical love, it is to love without any reason. Kahit hindi mo tanggap, mahal mo. Bakit? Mahal mo kahit walang rason. Yeah. Tingnan mo yung katabi mo, mahal mo yan without any reason. Amen? And second Sunday of Feb, ang pinag-usapan natin ay treasure of my heart. No, sino dito malinaw na ang yaman ng puso natin ay walang iba kundi si Jesus? Amen? Amen. Pastor, ang yaman ng puso ko ay si napag-usapan na natin yan. Okay? And last Sunday, ang pag-usapan natin was the product of love. The Lord reminded us that you and me are here today because tayo ay produkto ng pag-ibig ni Lord. Amen. We are here today because minahal tayo ni Lord. Amen. Titigan mo yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. And because today is the last Sunday of Feb, we're gonna wrap it up. Yan. We're gonna wrap it up. Yan. The title of our message tonight will be, Examine My Heart. Yan. Examine my heart. Kita niyo yung lines, yan ba'y pataas, pababa, diretso na ba yan? Kailangan nating i-examine. Diba? Yung ano bang tawag sa line na yan? Sino nakakaalam? May anong tawag dyan? Sa ganyang line? ACG daw. Nabigla si Mayan, sorry. Yan, di ba yung ganyan? Ngayon, itetest natin kung ang heart mo ba ay pababa o pataas na o flat na lang kasi boring na yung ganyan. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, examine your heart. Amen. Sinong ready dito ngayong gabi? Ipapa-examine natin yung heart natin kay Lord. Amen. Speaking of exam,
Congratulations sa mga nag-exam po sa ating batch 1 ng SOD 1. Palakpakan po natin ang Lord sa kanilang buhay. Amen. Talagang ini-equip na ni Lord ang J1 Sherwood Park because this is the year of the Lord's favor. Amen. Nakaka-excite po. Amen. Matanong ko lang kayo, malinaw ba kung bakit nag-e-exam? Pastor, wala lang, gusto mo lang kami pahirapan. Hindi. Mahalagang exam eh. Even in our life, even in school, di ba? Before we became, yung iba, before you became Canadian citizen, nag-exam ka, for you to get your driver's license, nag-exam ka, mahalagang exam. Why do we need to examine something? Una, of course, to check the growth. Kung nagkakaintindihan ba, kung lumalago ka ba o hindi. Kagaya nung ECG, patas ba yan, pababa, ano ba nangyayari? Ikaw ba'y lumalago o hindi? Kaya may exam. Doon sa mga nag-exam nung sa SOD, lumago ka ba? Amen, lumago. Amen? Biyaya ni Lord. Sunod, nag-exam tayo to see if there's something to be needed to be improved. May kailangan bang i-improve? Kasi when you start taking an exam and then you notice na parang, Lord, parang ang hirap. Di ba sa buhay parang, Lord, it's so hard to deal with this. Parang hindi ko na kayang samahan yung katrabaho ko kasi lagi na lang ako yung nakikita kapag may nangyayari. Parang sa bahay, kakahugas ko lang ng pinggan, umupo lang ako saglit, ako na naman ang nakikita ng nanay ko. Yan. Kailangan uling may itest si Lord. Tinitingnan kung may kailangang i-improve. Sabi mo nga sa katabi mo, may ini-improve si Lord. Sa kabila, ina-upgrade ka na ni Lord. Amen. And last, the last reason bakit tayo nag-exam is to test the knowledge and application. If we are already aware sa knowledge na yon, and how will you be able to apply it? Diba? When we apply sa trabaho, sometimes may exam ganyan, marunong ka ba magganito? Do you know how to do this? Kaya tayo nag-exam. Kaya ngayong gabi, excited si Lord. Gaya na sabi ni Kuya Dindo, may exam tayo ngayon kay Lord. Okay, get one whole sheet of paper. Gusto ni Lord, makita ang nasa heart mo. Amen. Kasi going back to the scripture that we have read earlier, sabi doon, search me, O God, and know my heart. Wow. Pag ba tinignan ni Lord ang nasa heart mo, ano makikita niya? Pastor, blood vessels, dugo. Hindi. When the Lord check your heart, kamusta ang heart mo? Ask the person beside you, kamusta puso mo? Pagod na ba yan? Kamusta ang puso mo? Tumitibok pa ba yan? Okay? Praise God. Ngayong gabi, makakapasa ang lahat. Amen. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, there's someone in the Bible na tinawag na the man after God's own heart. Walang iba kundi si David. Yan. Narinig niyo na ba kung sino si David? Hindi po yung dati kong car. Si David. Nakatalo kay Goliath. Yan. Naging hari. Si David. Masayang-masaya siya sa presence ni Lord. Yung si David. Si David na laging nagpapaka-humble. Yan. Si David na one time siya nag-fail, pero ang choice niya is still bumalik kay Lord. Yun si David. And he was called the man after God's own heart. Gusto niyo malaman ang rason? Bakit siya ay tinawag na the man after God's own heart? Tanungin mo katabi mo, gusto mo bang malaman? Anong sagot? Amen. Sige, let's read 2 Samuel, chapter 5, 17-20. Ayan. Are you guys ready? 2 Samuel, chapter 5, 17-20. Basahin natin to. Verse 17, when the Philistines heard that David, ito po yung time na natalo na si Goliath, wala na din si Haring Saul. Si David na ang ilalagay na sa position. Verse 17, when the Philistines heard that David had been anointed king of Israel. Sino dito napanood niyo yung cartoon na David? Yan, mga gigets nyo. When the Philistines heard that David had been anointed king of Israel, they mobilized all their forces to capture him. Nung narinig ng mga Philistines na si David ay gagawin ng hari, ang ginawa ng mga Pilisteo, okay,
kailangan nating abangan si David, kailangan nating talunin si David, kailangan nating huliin si David. But David was told they were coming. So he went into the stronghold. Sabihin nga natin, stronghold. One more time, stronghold. One more time, stronghold. Verse 18, the Philistines arrived and spread out across the valley of Rephaim. Verse 19, so David asked the Lord. Wow. So David asked the Lord, should I go out to fight the Philistines? Will you hand them over to me? The Lord replied to David, yes, go ahead. I will certainly hand them over to you. May tanong pa ako sa inyo dito. Sino dito na-try mo na bago ka gumawa ng decision, before you do a certain action, ang una mong tinatanong ay si Lord? Look at sa ginawa ni David. So David asked the Lord, should I go out to fight the Philistines? Will you hand them over to me? Masarap kasi kapag ang una mong tinatanong ay si Lord eh. Bakit? Si Lord sumasagot. Sabi mo sa katabi mo, may sagot si Lord sa iyo ngayon. Amen. Ito sabi ni Lord, yes, go ahead. Di ko alam kung anong pinagpe-pray nyo. Itong word ni Lord, yes, go ahead. Amen. I will certainly, anong Tagalog ng certainly? Sigurado. I will certainly hand them over to you. Sigurado si Lord, magtatagumpay ka. Amen. Verse 20. So David went to Baal Perazim and defeated the Philistines there. Anong sabi ni David? The Lord did it. Ulitin ko. The Lord did it. The Lord did it. The Lord did it. Ginawa na ni Lord. Sino na-excite dito ngayong gabi? May ginawa na si Lord sa'yo. Magkakaroon ka ng the Lord did it moment ngayong gabi. Did it eh. Ibig sabihin, tapos na. Anong nasa isip mo? Sabi ni Lord, oo anak, yes, go ahead. The Lord did it. Ginawa na ni Lord para sa'yo. Kanino yon? Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. The Lord did it, David exclaimed. He burst through my enemies like a raging flood. So the name that place Baal Perazim, which means the Lord who burst through. Yan. David, as the man after God's own heart, itong ginawa niya. David, as the man after God's own heart, he first sought God rather than taking action first. Naunawaan niyo po, David, as the man after God's own heart, first sought God rather than taking action for God. Alam ko, lahat ng kaharap ko dito, ang sobrang maaapoy mag-serve kay Lord. Amen. Alam ko, lahat ng kaharap ko dito, gusto mong ma-encounter lalo ang love ni Lord sa'yo. I am aware of that. Pero si David, ang una niyang ginawa, siya ay nagtanong muna kay Lord. May testimony po ako sa inyong lahat. POV po ng mga workers kahapon, nung couples night. Yan. Sinong gusto malaman kung paano nangyari lahat ng yon? Kwento ko sa inyo. Yung venue, it was opened already at 1 p.m. Okay? Naghahakot na ang mga person ng gamit. Yan. Ikot na, hakot dito, hakot dyan. Nagse-set up. Clear ang assignment ng workers. Praise God sa buhay ng ating mga young people. No? Praise God. Palakpakan natin, Lord, sa kanilang buhay. Praise God sa kanilang buhay. Young people, young professionals, 40 below. Okay? Pasok sa young professionals si Aterea. Okay? Pasok siya. Clear ang assignment ng mga workers. Alam nila kung sino sa kids, alam nila ang media, alam nila ang sa lights, sa everything, alam nila kung sino magde-decor. Clear ang kung ano ang gagawin. Clear ang vision. Alam niyo kung anong naging challenge? Clear ang vision, pero naging challenge ay ang execution. Alam kung saan ilalagay ang ganito, alam kung ano ang sasaksak, alam. Pero when the time comes, parang anong nangyari? Parang ano na sila? Hindi lang makapagsalita, pero nararamdaman ko parang yung iba parang nagpapanik na ata.
parang yung tension, kumakapal na. Nakita ko parang na-overwhelm ang lahat kasi mag 3 p.m. na. Kasi may oras po kami, supposed to be 3 p.m., mag-uuwian ng lahat, magbibihis. Para fresh naman. Nabutan nga kami ni Ate Carmen, nakapangbahay pa ako eh. Nagseset up pa kami. Ano na yun? Magpa 5:30 na. Ang usapan, 3 p.m., uuwi, magbibihis. Pero, nagseset up pa rin. Lahat ng kamay may ginagawa na. Lahat occupied na. Lahat busy na. Nagsa-sound check. Tinatapos ang decor, ang mga souvenir. Lahat busy na. Ikot ang mata ko. Tinitingnan ko kung sino ang pwedeng bigyan ng gagawin. Para mapabilis ang mga kailangan gawin. Ang mga bagay-bagay. All of a sudden, I heard the voice. Bigla-bigla may narinig akong boses. Gusto niyo malaman sabi doon sa boses? Sabi doon sa voice, "Anak, ako free. Anong kailangan mo?" Nung narinig ko yun, nung sabi nung voice, "Anak, ako. Free ako. Anong kailangan mo?" Hindi ako nag-waste ng moment. Pinatigil ko silang lahat. Sabi ko, "Ops, tigil muna tayo lahat. Dito muna tayo sa center. Pray muna tayo." Pero before that, kami naman po ay nag-pray na. Nag-fasting, ganyan, for yesterday's event. When I heard the voice, "Anak, free ako, anong kailangan mo?" I asked everyone, "Okay guys, let's come here, let's pray." We prayed, we worshiped the Lord, umawit kami ng goodness of God. And nakikita ko, the moment na kami nag-circle, ito nga sinabi ko eh, "Guys, hingi tayo ng tulong sa pinakamalaki ang kamay." Nung una nga, kala ko mali pa yung rinig nila eh. Kasi sabi ko, "Ba't kayo natawa?" Akala ko ang rinig nila ay magpalakpakan nating kamay. Pero tama palang rinig nila. Nung sinabi kong, "Guys, hingi tayo ng tulong sa pinakamalaki ang kamay." We started praying. Nag-worship kami. Alam niyo po ang nangyari? Kamay ni Lord lahat yon. Yung kagabi, akala namin, mag-i-start na ang program. Nag-e-edit pa kami ng video ni Popoy and Basha. Mag-i-start ng program. Hindi pa tapos ang video ni Don Solweta at saka ni Richard Gomez. Kung andun kayo kahapon, alam niyo kung sino yon. Hindi pa tapos. Pinapapila na, nag-e-edit pa yung nag-e-edit. Alam niyo nangyari? Isaiah 59 verse 1. Sabi dito, "Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, or His ear dull, that it cannot hear." Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa Tagalog, anong ibig sabihin yan? Hindi maikli ang kamay ni Lord para hindi ka maabot. At hindi rin bingi si Lord para hindi ka marinig. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Alam niyo po sa lahat ng mga... Kasi I want to clarify everything. Sa mga nagte-thank you kagabi sa GC, this and that. Meron nag-chat ganito. You know what? Everything directed kay Lord. Si Lord lahat yon. Bakit? Unang lumapit kay Lord. At yun nga po eh. The reason why we serve is to point men back to God. Sabi ko sa mga yan, nung nagpa-party na sa gitna kagabi, nag-clean up na, "Oh guys, praise God sa inyong buhay." Amen. Kasi, kita ko sila, mga ano pa nga mga after ng event, mga, ewan ko, saan ba gumala yung iba. Mga naggalaan pa yung iba eh. Pero they are happily serving the Lord. No personal gain. Lahat kay Lord. Kaya ang sabi ko sa team kahapon, guys, ang sunod nating i-prepare, MGR naman. Ready na kayo? Amen. Sino excited? Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Bakit? 2 Samuel 5:20. Balikan natin yung 2 Samuel 5:20. Sabi dyan, "So David went to Baal Perazim and defeated the Philistines there. The Lord did it." Si Lord lahat. Amen. Sabihin nga natin, the Lord did it. Amen. Sino dito ngayong gabi gusto mong maranasan? Si Lord gumawa sa buhay mo. Amen. Sige, palakpakan muna natin si Jesus. Alam ni David ang order ng paglapit kay Lord. Alam ni David. Alam ni David paano lumapit kay Lord.
Sunod ang kalooban ni Lord, sunod ang puso ni Lord. May tanong po ako sa inyong lahat. I hope and I pray na up until this point, sana ang source na ng hope natin ay si Lord. Sana this time around, in the midst na ating napagtagumpayan from the past, I hope and I pray na ang source na ng strength mo ay si Lord. I hope and I pray na ang source na ng lakas mo ay si Lord. Ang source na ng joy mo ay si Lord. Ang source na ng lahat-lahat mo ay si Lord. For you to experience a life na kagaya ng sinabi ni David, anong sinabi ni David? The Lord did it. Kung gusto mo ma-experience yan, let it be the Lord's moment. Amen. Hayaan mo si Lord ang kumilos. Kung hindi mo kaya, okay lang. Bakit? Kaya ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kayang-kaya ni Lord. Kayang-kaya ni Lord. Hindi ko alam kung ano mga pinagpe-pray nyo personally, pero I tell you this, kaya ni Lord. Amen. Kayang-kaya ni Lord. Amen. This time, I ask all of us tonight, pwede bang si Lord naman? Moment naman ni Lord. Yung pong na-experience namin kagabi, kahapon, miracle po yan. Miracle po yun. Miracle po yun. Si Lord po yun. Kung nakita nyo po, ang gaganda. Nakita nyo yung grazing table. O, magpabook na kayo. Sino ba nagawa nun? Si Jamil tsaka si Jamila. At si Atiria. Lahat may Sa kitchen, sila nasa kitchen. Alam nyo nagawa nung love tunnel. Yung may mga picture-picture, mga nakalawit na bulaklak. Alam nyo kung sino nagawa. Very artistic. Si Dustin, si Luis, tsaka si Andre. Artistic ang sabi ko, artistic. Okay, baka iba nasa isip ng iba eh. Artistic ang sabi ko ha. Ang ganda ng worship team, ang ganda. Bakit? Lahat ay biyaya ni Lord. Si Lord lahat yun. The Lord did it. Amen? Thank you, Lord. Kaya naman ngayong gabi, sino dito gusto mo matest ang heart mo ngayon? Sino dito gusto mo ma-examine natin ang heart mo ngayon? Kaya naman, I have 3 questions to all of us. Anong tanong, Pastor? What to ask when you want to examine your heart? Anong kailangang aware ka for you to examine your heart? Okay? Are you guys ready? Okay? First question. Unang tanong ngayong gabi. For you to examine your heart, this is the first question that you should ask yourself. Are you purpose-oriented or people-oriented? Magkaiba kasi yan eh. Purpose-oriented versus people-oriented. Maganda ang people-oriented. Pero kapag ang purpose ay not defeat just to please people, mas maganda pa rin maging purpose-oriented. Rather than maging people-pleaser, be purpose-oriented. Let's look at this. 2 Samuel chapter 5 verse 17. Sabi dito, when the Philistines heard that David had been anointed king of Israel, they mobilized all their forces to capture him. Nung narinig ng mga Pilisteo na huhulihin na si David, nung narinig ng mga Pilisteo na magiging hari na si David, pinakilos nila ang kanilang army at para mahuli si David. Pero, anong ginawa ni David? But David was told they were coming, so he went into the stronghold. Sabihin nga uli natin, stronghold. Stronghold. Pakita natin yung picture. Stronghold. Ano ba ang stronghold? Yan po yung kung napanood nyo nga yung movie ni David. Yan yung nagpunta sila sa cave. It's called the Cave of Adullam. Ano ba yung Cave of Adullam? It is the place where God refined David. Hinambol ni Lord si David. May security doon si David. Bakit safe siya doon? Safe siya from his enemies. Doon sa kuwebang yun ay naging refuge ni David. David fully felt the presence of God kahit kuweba lang yun. Yun din yung lugar kung saan inihanda ni Lord yung mga followers ni David. Alam ni David ang unang pupuntahan. Walang iba kundi si Lord. Amen. At ang sabi sa scripture, kasi kung tatanungin po natin, ilalagay natin yung sa ating time ngayon, valid eh. If some of you will do this, example, may naghahanap sa'yo, anong una mong gagawin? Haharapin ko, hindi pwedeng ako'y ganito. Haharapin ko. O kaya naman yung iba, kapag mayroong parang there are some things that is trying to drag you down, hindi.
Haharapin ko, kakalabanin ko. Sinong matapang diyang labas? Di ba? Ganun eh. Minsan ganun eh. Sinong matapang diyang labas? Labas. Ganun eh. Bakit? Kasi gustong may patunayan. May gustong ipakita na kaya ko. Haharapin ko ang mga Pilisteo dahil ako si David. Haharapin ko ang mga Philistines dahil ako'y inanoint na ni Lord. Haharapin ko ang mga Philistines. Pero anong ginawa ni David? Hindi niya agad hinarap. Anong ginawa niya? Nagpunta sa kuweba. Yung iba kapag may pinagtatagumpayan or may hinahabol, ang gusto, hindi, haharapin natin. Yan. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng hindi. Bakit? May gustong patunayan eh. Pero si David iba. Alam niya kasi yung purpose niya. Ang purpose niya na kay Lord. Wala nang kailangang patunayan. Bakit? Si Lord ang nag-anoint sa kanya. Amen. Your purpose is not found on what you do. Remember this. Your purpose is not found on what you do. It is found on who called you. Malinaw? Ang purpose mo, hindi mo makikita sa ginagawa mo. Nire-remind ko kahapon ng mga young people, ito hindi hanggang dito lang. Hindi ka tinawag basta dyan. Okay? Kasi ang purpose mo ay hindi nakabase sa kung anong na-produce mo. Ang purpose mo ay nakabase sa kung sinong tumawag sa'yo. And praise God, ang tumawag sa'yo ay walang iba kundi si Lord. Amen. Hindi porque hindi mo na nagagawa ang isang bagay. Hindi mo na nangyayari ito eh. Things happen. Things happen. Kasi if the Lord didn't allow na mga Philistines is to capture David para habulin si David hindi siya magiging habulin. He will not be able to go into a place of stronghold. Pero ang ginawa ni David, instead of him na harapin ang mga Philistines, nagpunta siya sa stronghold. Bakit? Alam niya kay Lord siya ay safe. Alam niya na ang kakampi niya ay si Lord. Alam na si Lord ang haharap para sa kanya. Alam niyo po yun? Kasi sometimes gusto natin agad harapin ang iba. Pero nakakalimutan natin, si Lord ang haharap para sa atin. Amen. Kaya nga sabi kagabi mapagpatawad hanggang wakas. Kasi ang nagbabago ng puso ay hindi tayo. Sino? Si Lord. Amen. Kasi kung si David, people-oriented, ganito, sugod ng sugod. Sino dito mahilig kang sugod ng sugod? Di ka nagpe-pray, sugod ka ng sugod, kaya ka napapagod. Sugod ka ng sugod. Sige, mag-exam tayo. Let the Holy Spirit lead. Yan. Inside joke po yun ng mga SOD1 students. Inside joke po nila yun. Sige, mag-exam tayo. Let the Holy Spirit lead. Hayaan natin si Lord ang magpailaw ng sagot. Wow. Hayaan natin si Lord ang bumulong sa atin ng sagot. Ang naririnig mong bulong, anong sagot? Anong sagot? Ayun ang narinig. Sabak ka ng sabak, kaya ka napapagod. Go ka lang ng go. Walang masama mag-go unless may word si Lord sa'yo. Walang masamang mag-push through kung may word si Lord sa'yo. Kasi ang gusto ni Lord sa atin ay mag-go. Pero let it be clear again, ulitin ko. Next slide. Your purpose is not found on what you do. It is found on who called you. Amen? Malinaw, ang purpose natin ay hindi dahil may nagagawa tayo. Ang purpose natin dahil mahal tayo ni Lord. Amen? We are created to worship Him. We are created to serve Him. Amen? Kaya yung mga napapagod, baka ito nangyayari. Sugod ka ng sugod. This time, una mong lapitan si Lord. Amen. Garantisado, hindi ka mapapagod, tagumpay ka pa. Amen. Huwag mawawala sa purpose mo. Ang bida ay si Lord, hindi na tayo. Amen. This is our rescue mission. Ito ang purpose I'll show you. This is our rescue mission. Yan, Luke 4:18 to 19. Okay? Ito ang dapat iikutan lang. Okay? It says here, the Spirit of the Lord is upon me. Anong unang gagawin? Preach the gospel to the poor. Okay? Sunod, heal the brokenhearted. Sunod, liberty to the captives. Sunod, recovery of sight, maghimala. Sunod, liberty to them who are bruised, inner healing.
and to proclaim the acceptable year of the Lord. Yan ang ating rescue mission. Okay? Naka-highlights na, naka-highlights na, naka-highlights na. Okay? Ayun ang ating rescue mission. Baka kasi mamaya, gusto kong ito ang aking ginagawa kasi dito ako tinatawag ni Lord. Ayan muna, ayan muna. Tinawag ako ni Lord it's good to serve here in stage. It's good to serve na may spotlight. Pero siguraduhin mo may nawiwin ka para kay Lord. Amen. It's good na lagi ka nakikita ng iba. Pero kung ang heart mo naman ay hindi ayos, tapos ikaw ay buhos ng buhos, ang unang maubusan ikaw. Buhos ka ng buhos, nawawalan ka. Amen. Kaya ang purpose natin ay makikita natin kay Lord. Be like David, ang unang pupuntahan ay si Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, be purpose-oriented. Amen. Okay lang na may masabi ang iba sa iyo, okay lang. Bakit? Mahal ka naman ni Lord. Okay na yun. Okay lang na i-bash ka ng iba. Hayaan mo, sila'y puyat, kakaisip ng masama sa iyo, masarap ang tulog mo. Okay lang, okay lang. Okay lang ng iba ay parang feeling mo, baka ito kasi sabihin nila, baka kasi ito ang pumapasok sa isip nila. Hayaan mo na. E di silang ma-stress, ikaw ang bless. Amen? Tandaan nyo, di ba? Wala nang stress. Bakit? Bless na bless. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Amen? Sabi mo, tanggal ng stress. Bakit? Unang lalapit kay Lord. Amen? Number 2. Unang tanong na kailangan mo tanongin sa sarili mo, are you purpose-oriented or are you people-oriented? Number 2, is it your will or God's will? Pinagpupuyatan mo, pinagbe-break na nga kayo. Will pa ba yan ni Lord? Anyways, 2 Corinthians 5:19. So David asked the Lord, should I go out to fight the Philistines? Will you hand them over to me? You know what exactly David did during that time? Itong tinatanong niya, Lord, anong kalooban mo? Lord, anong will mo sa buhay ko? Lord, anong gusto mo para sa akin? Alam nyo, it's not hard na lumapit kay Lord. Kagaya nung song na inawit natin kanina, alam ni Lord ang pinagpe-pray mo. God knows what you are praying for. God can hear your hidden cries every night. Yung mag-isa ka na lang, walang nakakarinig sa'yo. Rinig ka ni Lord. Rinig yun ni Lord. Ang kailangan lang nating isik, anong kalooban ni Lord? Anong kalooban ni Lord? Check your heart. Is it your will or God's will that is happening into you? Kaya ka nagkakasakit. Mali ang iyong pinipilit. Amen. Kaya tayo parang nagtatago. Kasi, bahala na kayo. Kaya ka nagtatago Kasi hindi kalooban ni Lord ang ginagawa mo, pero kapag kalooban ni Lord ang ginagawa mo, kahit saan ka magpunta, si Lord ang iyong kasama. Amen. Kung kalooban ni Lord ang gagawin mo, kahit ano ang gawin mo, si Lord ang kasama mo. Amen. Why? Because it is God's will who's manifesting into your life. What happened when it's God's will na ang nangyayari sa'yo? Ano sabi ni Lord kay David? Yes, go ahead. I will certainly hand them over to you. Ito ang word ni Lord sa atin. Go ahead. Sigurado ako, magtatagumpay ka. Amen. Kapag kalooban ni Lord, sigurado, victory you will experience. Amen? Seeking God's will is asking God to intervene. Ang pagtatanong ng kalooban ni Lord is asking God, Lord, mangialam ka na, baka mali na ako. Lord, mangialam ka sa heart ko, baka hindi na ako tama. Lord, i-check mo ang puso ko. Baka akala ko ako'y pataas ng pataas, yung pala ako'y binababa mo na. Hinahambol mo na ako. Lord, check my heart, examine my heart. That's what happened. When we are seeking God's will, inaas natin si Lord, Lord, ayoko na, ikaw naman. Lord, let your will be done. Lord, ano ang will mo sa akin? Lord, what is your plan for me? Remember, ano sabi ni Lord sa Jeremiah 29:11? Sabi ni Lord, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you.
Amen? Plans to give you hope and the future. Yun ang kalooban ni Lord sa bawat isa, magandang kinabukasan. Amen? Plans to give you hope and the future. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may future ka. Future ano? Future artista ba? Future pastor, ano? May future si Lord sa iyo. Bakit? Maganda ang plano ni Lord sa bawat isa. Amen? Bakit? Kapag kalooban ni Lord ang naganap, sigurado, maganda ang mangyayari. Amen? I don't know kung anong pinagpe-pray nyo. Hindi ako sure kung ano mismo talagang gabi-gabi iniiyak nyo kay Lord. Let me tell you this, if it is God's will, mangyayari sa iyo. Kapag kalooban ni Lord, mararanasan mo. Amen. Gustuhin mo ang kalooban ni Lord. Para sa iyo yan, walang makakaagaw. Sa iyo yan. Amen. Sa iyo yan. Even Jesus asked for the Father's will. Jesus asked, malapit na siya mapako eh. When Jesus is near na ma-crucified, even he prayed. Sabi niya, Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Nabibigatan na si Jesus. Sabi niya, Lord, take this suffering away from me. Pero, sabi niya, yet, I want your will be done, not mine. Sana dumating tayo sa ganyang point, not just today, but every day. Lord, let your will be done today. Amen. Para hindi ka na mapagod, will na ni Lord ang gawin mo. Para hindi ka na mapasan, pampunta, kaliwa, kanan. Sabi mo, Lord, let your will be done. Sige, sabihin natin, Lord, let your will be done. Not mine. Amen. Kasi kapag yun ang nangyari, hindi na effort mo, effort na ni Lord sa'yo. It doesn't matter kung approve sa'yo, basta approve kay Lord yun. Okay? Ano ba talaga? Para sa'yo o para kay Lord? Whose glory? Glory to God or glory to you? Anong totoo? Gusto mo ang best, pero stay ka pa rin sa unawa mong best eh. Sometimes, the Lord wants us to grow away from our comfort zone. For us to experience God's will, may babasagin talaga si Lord. Bakit? Gusto ni Lord, mag-grow ka. Tingnan niyo ang mga buto. Kung yun ay mananatiling buto, ayun ay maliit lang. Pero because they undergo germination, alam niyo germination? Science. Germination, yung buto, naging halaman. Yan, germination. Kung yung buto, nanatiling buto, hindi yun magkra-crash. Pero dahil nahati yung buto, lumago siya. Salamat sa Lord, meron tayong mga trials. Salamat sa Lord, meron tayong mga pinagtatagumpayan. Salamat sa Lord, meron tayong mga hindi inaasahang mga pangyayari. Bakit? Through all those situations, pinapatunayan ni Lord, may maganda pa siyang gagawin sa'yo. Amen. Dahil doon sa hindi mo kaya, binasag ka ni Lord doon, makikita mo, pinapalago ka lang ni Lord. Amen. Bakit? Yun ang kalooban ni Lord for us to grow. Amen. Sasabihin ko sa inyo, hindi mo man maunawaan, pero sure na may ginawa si Lord sa'yo. Amen. Kasi sabi dito sa verse, the Lord replied to David, yes, go ahead. I will certainly hand them over to you. That time, hindi pa nangyayari. Na natalo ni David ang mga Philistines. Sinabi lang ni Lord kay David. Hindi pa na nakikita ni David. I'll tell you this, hindi mo man nauunawa ng sitwasyon mo ngayon, pero sigurado ako may gagawin si Lord sa'yo. Amen. Hindi mo man sure magiging outcome, pero sure ako, si Lord, He says, I will certainly hand them over to you. Amen. Hindi mo man sure ang bukas, hindi mo sure kung kailan, hindi mo sure kung ano ba talaga ang mangyayari, but let me tell you this, sure si Lord to bless you. Sure si Lord na pagpalain ka. Sure si Lord na ibigay ang para sa iyo. Sure si Lord na ikaw bilang anak niya ay makakaranas din ng tagumpay mula sa Kanya. Amen. Para kanino yon? Amen. Kasi the Lord says, sige anak, go ka lang. Sasamahan kita. Sige anak, go ka lang. I will certainly be with you. Amen. Ang sarap malaman na ang sasama sa atin ay si Lord. So the first question was, for us to examine our heart, we need to ask, am I purpose-oriented or am I people-oriented? The second question was, is it your will? Or God's will? Last question. Who became great? You or God? Sino ang nailagay sa spotlight? Ikaw ba o si Lord?
Let's read. 2 Samuel 5 verse 20. So David went to Baal Perazim and defeated the Philistines there. Sabi ni David, the Lord did it. David exclaimed, the Lord did it. Sana kagaya tayo ni David. Kapag meron tayo na experience na tagumpay, si Lord yun. Woo! Thank you, Lord. Grabe kang kumilos sa buhay ko. Sana laging ganun tayo. Kapag meron tayong bigla na lang may dumating sa bahay natin na blessing, Lord, ikaw yon. Na bigla-bigla na lang may kakatok sa'yo, tapos sasabihin, ito na yung kailangan mo, Lord, ikaw yon. Hindi yung, kasi gwapo ako eh. Hindi na yung kasi ang bango-bango ko eh. Kasi ang galing ko kasi macho ako eh. I hope and I pray this time, ganun ang lalabas sa bibig natin. The Lord did it. Si Lord yun. Amen. Oo nga. Gwapo ka nga. Pagod ka naman. Oo nga. Gwapo ka nga. Stress ka naman. Nasa iyo nga lahat. Sa gabi naman, solo ka. Pero praise God. Because it is clear to us na si Lord lagi natin kasama. Because the Lord did it. Amen. Kumilos si Lord sa'yo at sa akin. Amen. The Lord did it. Walang inagaw si David na glory kay Lord. When David defeated the Philistines, ang unang lumabas sa bibig niya, Lord, ikaw yun. Lord, ikaw yun. Lord, ikaw yun. Mag-graduate na tayo dun sa part na yung kapag sinasabihin ka na, ay, ang ganda mo naman. Sabihin mo, thank you. Kaya tayo nasasanay ng, di ba, we have this J1 language. Kapag may sinabi sa'yo maganda ang sagot ay, biyaya. Kasi si Lord yun. Biyaya ni Lord. Biyaya ni Lord. The Lord did it. I know and I believe this year, lahat ng naririto, even the people on the online, makaka-experience ng the Lord did it. Ginawa na ni Lord. Lord, thank you, ginawa mo na. Lord, you did it again. Lord, may pinatunayan ka uli. Lord, ikaw yun. Ikaw yun, Lord. Ikaw yun. The Lord did it. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam na ang tagumpay natin nagmumula kay Lord. Amen. Kasi kapag ang tagumpay natin lagi sa sarili natin, talaga nga naman, ikaw ay 20 years old pa lang pero mukha ka ng 50. Kasi ikaw nang ikaw. Pero kapag pinaubaya mo kay Lord, kahit sinong makaharap mo, fresh ka pa rin. Bakit? Kay Lord nakaka-fresh. Bakit? Nire-restore ni Lord ang kanyang mga anak. Nire-refresh ni Lord ang kanyang mga anak. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kay Lord na tayo. Amen. Kay Lord na tayo. Why this year, you will have a moment, masasabi mo, the Lord did it. Ginawa na ni Lord. Ginawa na ni Lord. Ginawa na ni Lord. Ginawa na ni Lord. Nakaka-excite po. Kasi kapag si God ang naging great, let me tell you this, more than you could ever imagine, more than you could ever think, ang ipaparanas sa'yo ni Lord. Tandaan nyo, di ba, meron tayong mga nakikita mga Facebook posts, nakalagay, ang gusto ni Lord sa'yo, ang gusto mo na bahay mo, bungalow, ang gusto ni Lord sa'yo, 12 bedrooms. The Lord did it. Ang akala mo, hanggang dyan ka lang, tapos maya-maya ang dinadrive mo na mga, ano mga gusto nyo i-drive? Sabihin nyo. Ano pa? Sige, magkakamastang po kayo. Ano pang gusto nyo i-drive? Ferrari. Magkakaroon kayo Ferrari. Wala kayong gusto i-drive? Aeroplano? Magkaka-aeroplano ka. Ano sabi niyo dyan? Wala kayong gusto i-drive? Mini Cooper. Magkaka-Mini Cooper. Bakit? Hindi mo dahil the Lord did it. Amen. Examine your heart. Examine your heart, church, okay? Make sure that lahat ng lalabas sa bibig mo, si Lord yun. Si Lord yun. John 3 verse 30. He must become greater and greater. And I must become less and less. Okay? Examine your heart.
Dapat ang nagiging great sa story mo ay si Lord, hindi ikaw. Okay? Dapat ang lagi nagiging bida sa'yo ay si Jesus, hindi ikaw. Why? Jesus must become greater and greater, and I must become less and less. Amen. Ask your heart. Tanungin mo ang puso mo. Sino ang lagi mong daladala kapag kwentuhan kayo? Sino ang lagi mong daladala kapag may nangyari sa'yo? Diba, tandaan niyo po, we have talked about this. Kung anong nasa puso, yun ang unang lumalabas sa bibig. O, may lamesa. Natakid ang daliri. Imbis na si Jesus ang tinawag, sinabi, ay, si Kainggo. At tinatawag si Joseph tsaka si Mary. Sus Maria Joseph. Diba? Kung ano ang nasa puso, yun ang unang lumalabas sa bibig. Amen. Kapag if you see something that's happening around you, that you don't know kung anong solution, in Jesus' name, call the name of the Lord. Amen. Ang sinasabi mo, bahala na si Batman. Ay, nasan ka si Batman? Amen. Call the name of Jesus. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya pala. Sabi mo, kaya pala. Yun ang lumalabas sa bibig mo. Amen. Kaya pala. Amen. Why? Kasi gusto ni Lord for Him to be greater in our life. Amen. And the Lord wants us to become less and less. Pero huwag kang mag-alala. The more that we become less, the more na ang mararanasan natin ay si Jesus. Sino ba si Jesus? Jesus is our great healer. Jesus is our great provider. Jesus is our peace. Jesus is our comfort. Jesus is a strong tower, our refuge. Kung sino si Jesus sa'yo, mararanasan mo. Amen. Para sure ang tagumpay, si Lord naman. Okay, church? Para sure ang tagumpay, si Lord naman. Si Lord naman. Amen. Si Lord naman. The Lord did it. Can I ask the worship team po? We'll go to our conclusion. Because the Lord is trying to examine our hearts tonight. The Lord wants all of us na uuwi tayong buo. The Lord wants all of us na uuwi tayong punong-puno ng pag-asa. The Lord wants all of us na ikaw at ako, ang ating puso ay hindi nakatuon sa kanong sitwasyon mo ngayon. Kundi ang puso natin ay nakatuon sa kanong kayang gawin pa ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Again, tatanungin ko kayo, sino ang yaman ng puso mo? Sino ang number one sa puso mo? Sino ang talagang lagi mong nilalapitan? Kagaya ka ba ni David? Before he faced the Philistines, una niyang nilapitan si Lord. Lord, sasamahan mo ba ako? Lord, ikaw ba ito? Galing ba sa'yo to? Conclusion, 1 Corinthians chapter 4, verses 2 to 4. Sabi dito, verse 2. Now, a person who is put in charge as a manager must be faithful. Tayong lahat dito ay pinagkatiwalaan lang ni Lord. Anong pinagkatiwala sa iyo ni Lord? Lakas mo, hininga mo, yung family mo, yung trabaho mo. The Lord made us as a co-heir of His glory. The Lord put us in charge sa ating mga decisions, sa ating mga actions. Hindi tayo ginawang robot ni Lord. Kasi ang gusto ni Lord for you and for me, kusang lumabas sa atin ng pagsunod. Kusang lumabas sa atin ng pagtitiwala. Hindi dahil ito ang sinabi ni Lord is magiging extreme ka na. To the point na binabaliwala mo na, nane-neglect mo na ang gusto ni Lord para sa'yo. Nane-neglect mo na kasi pinagkatiwalaan ka pero gusto mo pa rin yung sinusunod mo. The Lord wants us to be faithful. Verse 3, as for me, it matters very little how I might be evaluated by you or by any human authority.
I don't even trust my own judgment on this point. My conscience is clear. But that doesn't prove I'm right. It is the Lord Himself who will examine me and decide. Tonight, let's ask the Lord to examine our hearts. Si Lord na ba ang una sa lahat ng actions mo and everything that you will do in all decisions that you are praying for? Si Lord bang una mong nilalapitan? Si Lord bang una mong pinagkakatiwalaan? You know what, church? Pinagkatiwalaan lang tayo ni Lord. David, that's why he experienced a series of victory because pinagkatiwalaan siya ni Lord to lead Israel. The Lord anointed David to become the king of Israel. And because of that, the Lord is always with David. Ang tanong, ikaw, pinagkatiwalaan ka ni Lord? Hindi ko alam. Anong meron ka ngayon? Anong meron ka ngayon? Your family, your work, your talents, anong meron ka? Mahal mo sa buhay, lakas mo, your treasure, your time, pinagkatiwalaan lang tayo ni Lord. Now the question is, kanino mo ibibigay yan? Kanino mo pinagkakatiwala yan? Kanino mo i-offer yan? Kagaya ni David, alam niya malakas siya eh. Pero still, lumapit siya kay Lord. Church, this time, let this be clear. Pinagkatiwalaan lang tayo ni Lord. Ikaw, tayo na dito, nagtiwala si Lord sa'yo. Hindi nagkamali si Lord sa pagtawag sa'yo. You being here today, it is clear, may plano si Lord sa'yo that you will experience the Lord did it moment. Malinaw yun, nagtiwala si Lord sa atin. The Lord entrusted something in us. And because the Lord entrusted something in us, ibigay ang para kay Lord. Ibigay ang full faith para kay Lord. Ibigay ang buong pagtitiwala kay Jesus. Examine your heart. Is it the Lord or you? If you want the Lord to examine your heart, let's all stand. We're gonna pray. Before anything else, I want you to close your eyes. I want you to bow your head. We standing in this moment today is a confirmation that you and me will experience something more from God. Kino-confirm ni Lord ngayong araw, hindi siya nagkamali sa'yo. Kino-confirm ni Lord ngayong araw, pinagkakatiwalaan ka niya. Hindi ko alam kung ano yan, pero isang malinaw, nagtiwala si Lord sa'yo. Now, examine your heart. Sino nang nasa heart mo? Anong nasa heart mo? Nakakahiya kay Lord. Kung ang puso natin, iba pa rin ang tinitibok. Let the Lord check your heart. Anong nasa puso mo? Kamusta ang puso mo? Pagod na ba? Huwag kang mag-alala. I-restore ka ni Lord ngayon. Basta magtiwala ka sa Kanya. Kamusta ang puso mo? Hopeless ka na ba? You don't feel your purpose anymore? Huwag kang mag-alala. I-restore ni Lord ang purpose mo. Seek God first before doing for His kingdom. Unahin mong isik si Lord bago ka mag-take action. Before I pray for you, can we put our hand on top of our hearts and just say this prayer after me? Let's say, Lord Jesus, thank you. Kasi, nagtiwala ka sa akin. Lord Jesus, thank you because you entrusted me with what I have. Lord, forgive me in all of my sins. Cleanse me with your blood. And starting today, I accept you as my Lord and Savior. Jesus, let your will be done in my life. Write my name
Write my name in the book of life, in the book of life, there in heaven, there in heaven, and never be erased and never be erased until your day comes. until your day comes. Jesus, mangialam ka sa buhay ko. Thank you, Lord. Sige, let me just pray for you. Lord, thank you. Kasi we know this year, this is a year of acceleration. This is the year of your favor for your people. Ang mga itinanim noon ngayon ng ani. Salamat, Lord, pinagkatiwalaan mo kami. And Lord, thank you. What a privilege that you are checking our hearts this time. Thank you, Lord, pinagkatiwalaan mo kami. And because of that, Lord, wala kaming ibang gusto kung hindi ibigay ang nararapat sa'yo. Lord, may ibigay namin, Lord, ang lakas namin sa'yo. Ang aming talent sa'yo, ang treasure namin sa'yo, ang time namin para sa'yo. Kasi, Lord, ikaw ang sasama sa amin. Ikaw ang mararanasan namin. And Lord, I am excited that upon J1's Sherwood Park, there will be a series of the Lord did it moment. Magiging sunod-sunod na ikaw ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Lord, yung hindi namin kaya, kayang-kaya mo. Lord, yung hindi namin kayang maibigay, ibibigay mo. Lord, yung mga matagal nang hinihintay kasi ikaw nang kikilos, andyan na. Andyan na. Andyan na. Oh, thank you, God. Come on, this time, let's just worship the Lord. Thank you, Jesus. Sige, sabihin natin, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buhay mo. Come on, let's sing, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buhay mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buhay mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Church, let it be clear. Kagaya ng pagpili ni Lord kay David, hindi nagkamali si Lord sa pagpili sa'yo. Hindi nagkamali si Lord. Where you are right now, whatever situation you are now, hindi nagkamali si Lord. Sadyang yan, sadyang yan. But wherever you are, be faithful. Why? The Lord is just testing our hearts. The Lord will give you kung ano pinagpe-pray mo. Magtiwala ka lang. Why? This year, magkakaroon ka ng The Lord did it moment.
Ngayong taon ipapala na si Lord, siya naman siya ang kikilos sa katagumpayan mo. Siya ang kikilos para sa pabon mo. Kumikilos na ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Si Lord lang nagtiwala sa atin. Get ready. I don't know what you're praying for. But this I know, may ibibigay si Lord ngayon. May pinagkakatiwala si Lord sa iyo ngayon. And as we sing this again, get ready, may ibubuo si Lord. May ibubuo si Lord. Get ready to receive. Come on, raise your hand. May ibubuo si Lord sa iyo. May ibibigay si Lord sa iyo ngayon. May ibibigay si Lord sa iyo ngayon. The Lord is just testing your heart. The Lord is just examining your heart. Get ready. May ibibigay si Lord. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Yes, God. Thank you, Lord. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, Ayan na. Get ready. In the count of 3, may grabeng ibubuhos ang Diyos. Ihanda mo ang puso mo. Ayan na. Get ready, church. Get ready. Get ready. Kung ano ang hinihintay mo, gagawin na ni Lord para sa'yo. O Diyos, di kita 1. bibiguin. Ayan na. Ayan na. 1. 2. Get ready to receive. 3. May ginawa na si Lord. Come on. Let's worship Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay uri mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti For the last time, ikaw lamang. ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Sa lahat ng alam mo na may ginawa si Lord, may ginagawa si Lord kasi hindi may kamay niya, palakpakan mo si Jesus. May ginawa na si Lord at may gagawin pa siya. He is not yet done. Hindi pa tapos si Lord. The best is still yet to come. The best is still yet to come. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, tonight, thank you. We cannot hide anything from you. Continuously search our heart, oh God. And Lord, for the days to come, for the seasons to come, we just fully entrust everything unto you. Kagaya ng naranasan ni David. Narinig niya pa lang ang word mo. May assurance na siya. Lord, today may natanggap kaming word from you. Salamat, Lord. May assurance kami na ikaw ang kasama namin. May assurance kami, Lord, na ginawa mo na. May assurance kami, Lord, na hindi mo kami ipapahiya. Kasi ang dala-dala namin ay ang pangalan mo. Lord, thank you. Kasi kami pinagkatiwalaan mo. Kahit kami nagkukulang, kahit kami nagkakamali, even we stumble down, still, you chose to bless us. You chose
to use us for your glory alone. Thank you, God. And Lord, we are excited this year. Rapid growth ang ipaparanas mo. Unstoppable expansion ang ipaparanas mo. Favor upon favor, ipaparanas mo. Series of breakthrough, ipaparanas mo. Patong-patong na katagumpayan, ipaparanas mo. Excited kami. Kasi Lord, malinaw, ikaw ang kasama namin. Lord, we just entrust everything unto you. Maghari ka sa buhay namin. We love you. We praise you. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagkamali si Lord sa'yo. Amen. Praise God.